Heto ang pera. Anong ibig mong sabihin? Yung 8,000 na inabono mo noon, gagawin kong 10,000. Simula ngayon, ako na ang magpapatakbo nitong karinderya. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Huwag ka nang makialam. Oras ng tanghalian. Sa harap ng mga trabahador, gusto niyang makipaghiwalay ng negosyo sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan kasakit. Hindi kita dinadaya sa pera. Dinaya mo man o hindi. Alam mo sa sarili mo. Kuya G, mali naman yata yan. Sumikat itong pwesto natin. Dahil yan sa galing magluto ng master ko. Hindi dahil sa libro ng kwenta mo. Ito rin ba ang gusto mong sabihin? Chang'an, dapat magkaroon ka naman ng konsensya. Ako ang gumigising ng 3:00 ng madaling araw para magluto. Ako ang napapaso ang braso. Kapag nagrereklamo ang mga trabahador na maalat o matabang, ako rin ang napapagalitan. O ano ngayon, kaya dapat ako ang masunod sa pwestong to. CJ, edi magkaliwanagan na tayo. Tinatakot mo na naman ako gamit yung libro mo. Pagkain ang kinakain ng mga trabahador, hindi libro ng utang. Yung construction site number 2. Nung unang araw na pinapasok tayo, sino ba ang naghintay sa project office ng 3 araw? Yung team sa tower crane, yung meal ticket ng mga taga-bakal at karpintero. Sino ba ang nakiusap para makuha ang mga yan isa-isa? Kakausap lang. Mas nakakapagod pa ba yan kaysa magluto ng 8 kawan ng ulam? Yung 320 order kaninang umaga. Sino ang nag-abono para sa mga sangkap? Inutang kay Ate Zhao. Baboy, itlog at gulay. Kaninong pangalan ang nakapirma? Yung pagkain para sa 11:00 ng gabi na shift. Sa aling gate pwedeng pumasok? Aling hukay ang hindi pwedeng daanan? Saang parte ng daan ang maputik at kailangang likuan? Sino ba ang pabalik-balik na nag-asikaso niyan? Sinasabi mo ang mga yan, para lang maungusan ako. Inungusan ba kita? Brother Jai, diretsuhin mo na. Kunin ang pera, iwan ang pwesto. Mula ngayon, may sarili ka ng landas. Kami ang magbebenta ng aming pagkain. Pera, kukunin ko, pero ang daan. Kayo na ang bahala dyan. Huwag kayong tumunganga lang dyan. Mula ngayon, ganito pa rin ang lasa ng packed lunch. Tatanggap pa rin ng meal ticket gaya ng dati. Sinong nagsabing gaya pa rin ng dati? Foreman Lou. Ako pa rin naman ang nagluto ng pagkain. At hindi rin naman kumonti. Kayo sa crane team, makakakain pa rin kayo. Ang kailangan namin ay mainit na pagkain sa tamang oras. Hindi ang pagmumukha mo, Hantay Sheng. Noong nakaraang buwan nung malakas ang ulan, gumuho ang lupa sa may gate ng construction site. Yung pagkain sa night shift, sino ang umikot sa west gate para maihatid? Ang rebar team biglang nagdagdag ng 40 order. Sino ang unang nag-abono? Hindi ba't lahat yan ay para sa pwesto? Para sa pwesto. Kung ganoon, ihatid mo ngayon ang para sa night shift. 160 order. Doon sa ilalim ng crane sa building 3. At pipirmahan ko. Foreman Lou. Ang nangyayari ngayon ay problema lang sa paghihiwalay namin. Hindi nito maantala ang pagkain ninyo. Kung maantala o hindi, hindi ikaw ang magpapasya dyan. Ang mga natitirang ticket ng crane team para sa buwang ito, nag-cancel na. Hindi nakakain ang grupo ng tower crane. Kung ganon, tingnan na lang muna natin sa grupo ng rebar. Baka mamaya, hindi ma-deliver ang pagkain tapos malugi pa tayo sa ticket. Foreman Lou, sinasabotahe mo ba ako? Anong sinasabotahe ko? Kaming mga manggagawa, buhay ang tinataya namin sa trabaho. Hindi pwedeng isugal ang pagkain. Anong sinasabotahe ko? Kaming mga manggagawa, buhay ang tinataya namin sa trabaho. Hindi pwedeng isugal ang pagkain. Nag-cancel na si Foreman Lou, kaya kaming mga taga-rebar. Magka-cancel na rin muna kami para sa 2 araw. Pati na rin ang grupo ng mga karpintero. Hindi muna kami order ng hapunan. Anong ibig niyong sabihin? Luto na ang pagkain. Basta na lang kayo magka-cancel. Kayo kanina, noong pinaalis niyo yung tao. Hindi ba't basta niyo na lang din ginawa? Mga kasama, kumalma lang kayo. Yung bayad sa tanghalian ngayon. Kung kailangang isasauli ko. Tuloy pa rin ang hapunan. Hindi maantala. Bless you. Porket sinabi mong hindi maantala, hindi na talaga maantala. Master, magka-cancel ka talaga. Chang'an. Sandali. Tungkol kay Foreman Lou, pakisabi sa kanya para sa akin. Masyadong biglaan ang nangyari kanina. Huwag mong hayaang magkaroon ng di pagkakaunawaan sa mga manggagawa. Kanina noong pinapaalis mo ako, hindi ka naman natakot na baka hindi nila maintindihan. Hantay Sheng. Tinuruan kitang magluto ng 300 serving ng sinangag. Kung paano kontrolin ang apoy. Tinuruan din kita.
Na ang pinaka-importante sa pagkain sa construction site ay hindi ang lasa. Kung gayon, ano? Sakto sa oras. Malinis. Nagbabayad ng utang. Nung sandaling pinalayas mo ako. Itong tatlong bagay na ito, wala ka man lang natupad ni isa. Eitzao. Sa gabi, tulad pa rin ba ng dati? Baboy, 20 kilo. Itlog, 6 na tray. Gulay, 3 basket. Si Ji Chang'an. Mula ngayon, ako na ang magpapatakbo ng pwesto. Hindi na siya ang bahala. Kung ganoon, cash basis na. Di ba dati, kinukuha muna ang gulay. Tapos sabay-sabay babayaran sa katapusan. Dati kasi ang pumipirma ay si Ji Chang'an. Andito pa naman ang pwesto ko. Nagbebenta pa rin ako ng pagkain. Wala akong pakialam kung andyan pa yung pwesto mo. Ang pinapautang ko ay yung tao. Hindi yung mga kaldero mo. Madam, wag niyo siyang pakiusapan. Hindi lang naman siya ang nag-iisa sa palengke. CJ, sige, subukan ninyo. Tingnan natin kung sino ang papayag magpautang sa inyo. Ng gulay para sa mahigit 100 order. Hoy! Magkano itong patatas? Mura lang, 80 sentimos 1 kilo. May mga tama lang sa gilid. Balatan mo lang, pwede pa namang kainin. Hindi pwedeng puro patatas ang pagkain para sa night shift. Lagyan mo na lang ng giniling, ayos na iyan. Maghapon nagtatrabaho ang mga manggagawa. Sino pa ba ang mamimili niyan isa-isa? Maghapon nagtatrabaho ang mga manggagawa. Sino pa ba ang mamimili niyan isa-isa? Sabi dati ni Ji Chang'an, yung pagkain para sa night shift, hindi pwedeng tipirin. Madam, wala na si Ji Chang'an. Sinusunod mo pa rin lahat ng sinasabi niya. Gusto mo ba o hindi? Kung ayaw mo, magsasara na ako. Nagpapanggap. ₱160 serving. Bawasan mo ng 2 sandok ng gulay. Tama na. Nag-cancel na ng order ang team ni Ludacheng sa Tower Crane. Porket sinabi niyang cancel, cancel na agad. I deliver mamayang gabi ang hapunan. Sa tingin mo ba talaga hindi siya kakain? Hello. Yung pagkain ihantay siyang para sa night shift sa building 3 ngayong gabi. I deliver sa ilalim ng Tower Crane bago mag-alas 6:50. Kapag na-late kahit 1 minuto, hindi ko pipirmahan. Foreman Lu. Masyadong gipit sa oras. Dati, alas 6:30 pa lang, nandito na si Ji Chang'an. Ano na kinatatakot mo, Tay? Iilan lang naman ang daan. Kaya rin nating F-deliver yan. Isarang mabuti ang takip ng mga baunan. Huwag itapon ang sabaw. Itulak mo muna palabas yung tricycle. O sige na. Pwede na yan. Anong pwede na yan? Kapag na-late ang pagkain para sa night shift, hindi talaga pipirma si Ludacheng. Nanatakot lang yun. Kapag gutom na ang mga trabahador, sa tingin mo ba hindi sila kakain? Ano nang sabi dati ni Ji Chang'an? Hindi dapat tumagas ang sabaw sa loob ng kahon. Kapag tumagas, maghahalo-halo ang amoy ng lahat ng nasa ilalim. Tay, kanino ka ba talagang panig ngayon? Tara na. Nagde-deliver ng pagkain. Nasaan ang pass? Araw-araw kaming nagde-deliver. Anong pass pa ang kailangan? Ang pangalan sa temporary meal delivery pass ay Ji Chang'an. Sino sa inyong dalawa si Ji Chang'an? Mali ang tao. Mali rin ang plaka. Bawal pumasok. Sa loob, naghihintay na ang pagkain ng night shift sa Building 3. Kung ganon, kumuha ka ng pass sa project department. Isang hamak na gwardiya. Inaantala mo ang pagkain ng mga trabahador. Kaya mo bang panagutan yan? Isang hamak na gwardiya. Inaantala mo ang pagkain ng mga trabahador. Kaya mo bang panagutan yan? Sumigaw ka pa ng isa. Walang gate na papasukan mo ngayong gabi. Pwede ba sa Westgate? Hindi sarado ang daanan sa Westgate. Kayo na ang umikot. Ay! Naku, lagot. Bakit ang bilis mong magpatakbo? Aabot ba tayo kung hindi ako bibilis? Hindi ba't sabi mo kaya mong S-deliver? Tawagan na kaya natin si Ji Chang'an. Tanungin natin kung saang daan talaga papunta sa Building 3. Huwag. Lalamig na ang pagkain. Kahit lumamig pa, hindi ako tatawag. Alas 7:22. Na-traffic sa daan. Mainit pa naman ang pagkain.
Bakit may putik to? Hindi ko pipirmahan. Foreman Lou. Naghihintay na ang mga kasama natin. Pagkain ang hinihintay nila, hindi sama ng loob. Sino ang nagsabi sa inyong dumaan sa west side para makapasok? Nasaan ang form para sa ruta ng delivery nyo? Bukas ng umaga, pumunta kayo sa project department para magrehistro ulit. Kapag hindi malinaw ang rehistro nyo, huwag na kayong pumasok dito. Mura lang. Cash lang, kunin mo na. Damihan mo ng sili pag niluto. Ang bango niyan. Hindi sariwa itong karne. Boss, ang daming tiket na binalik kahapon. Hindi naman nagpapautang ang palengke. Gusto mo pa bang makabili ng magandang karne? Hindi mo pwedeng lokohin ang mga taga-construction site. Nag-iinarte ka pa ngayon. Anong ipangluluto natin mamayang tanghali? Iluto mo yung mukha mo. Bawasan mo ang timbang. Huwag kang mag-alala, pag naluto na sino pang makakapansin. Patatas na may karne. Sapat naman ang dami. Kainin mo habang mainit. O eto sayo. Bakit parang may amoy itong karne? Ganyan talaga pagluto sa malaking kaldero. Matapang lang ang lasa ng sauce. Maasim ito. Yung baunan ko rin. Pati ulam kumonti. Kahapon 2 sandok pa. Ngayon 1.5 sandok na lang. Huwag kayong mag-ingay. Mainit ang panahon. Malasa lang ang pagkain. Hindi yan pwedeng masira. Ikaw ang kumain yan. Kainin mo. Pipirmahan ko ang pagkain para sa araw na ito. Sino ang bumili ng karne? Ako ang bumili. Nasaan ang resibo ng pinamili? Ako ang bumili. Nasaan ang resibo ng pinamili? Binili ko lang sa maliit na pwesto. Walang resibo. Nasaan ang sample box? Noong nandito pa si Ji Chang'an, bawat meal, nag-iiwan ng sample. Nakaipit ang resibo sa likod ng mga meal ticket. Unang araw nyo pa lang sa pwesto. Wala na lahat. Yung pagkain ngayong araw, itigil muna ang pagpirma. Magpaliwanag ka sa project department mamayang hapon. Go and Kwan, gusto mo bang sirain ang negosyo namin? Kapag may nalason sa mga manggagawa, yan ang totoong paninira. Yung bayad sa pagkain kaninang umaga, alam kong hindi mo tatakbuhan ang bayad. Ang mga utang ko, babayaran ko. Chang'an, narinig mo ba? Gumamit daw ng murang karne si Han Taisheng ngayon. Nagkakagulo sa construction site. Pagkain niya yan kaya panagutan niya. Talaga bang pababayaan mo na lang? Noong umalis ako, nilinaw ko na ang lahat. May sumakit ang tiyan sa construction site number 2. Hinahanap ng project department kung sino ang supplier. Gaano ba kalala? Subukan mo kayang kumain ng isang kahon. Hindi rin naman sigurado kung sa pagkain yan. Sa construction site, kahit pag-inom ng malamig na tubig ay nakakasakit ng tiyan. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Tower crane team. Steel bar team. Carpentry team. Simula ngayon, ititigil muna ang pag-order ng pagkain. Kuya Go, bigyan mo ako ng isang araw. Papalitan ko ang ulam. Ulitin ko ang luto. Ang tiyan ng mga trabahador. Hindi pwedeng maging experiment ang mga tao sa pagkakamali mo. Isauli mo muna ang pera. Isauli mo ang bayad ng 3 team. Bukas, kahit pambili ng gulay wala na tayong pera. Kasalanan to lahat ni Ji Chang'an. Noong umalis siya, lahat sila sinisiraan na tayo. Sino nang bumili ng karne? Sinong nagsabi na yung patatas? Pwede nang gamitin kapag binalatan. Di ba dahil yon sa wala tayong pera? Hindi ba't kinuha mo lahat ng pera? At ibinigay kay Ji Chang'an? Master, hindi ito ang oras para pag-awayan yan. Hanapin mo si Ji Chang'an. Hilingin mo sa kanya na kausapin si Lu Dacheng. Hindi ba't hinihintay ka lang niyang sumuko? Magpakumbaba ka na. Iligtas mo muna ang negosyo.
Chang'an, nagkaroon lang ng konting hindi pagkakaunawaan sa construction site kanina. Hindi pagkakaunawaan. O gumamit kayo ng karneng walang resibo. Alam mo na pala, mabilis kumalat ang balita sa palengke. Lu Dacheng, pakiusapan mo naman siya para sa akin. Kahit isang salita lang. Sabihin mo lang na huwag muna nilang i-cancel ang meal ticket. Gusto mo akong umalis? Iwan ang pangalan. Han Taisheng, inagaw mo ang pwesto sa pagkain. Nagka-problema, tapos gusto mo pang ako ang managot para sa'yo. Wala rin akong magawa. May magagawa ka. Kaya lang sa bawat paraan, kailangan mong panagutan. Abiso ng pagwawasto. Bago magtanghali bukas, kumpletuhin ang ruta ng pagde-deliver ng pagkain. Listahan ng mga pinamili, talaan ng mga sample, perma ng garantor. Kapag may kulang ng isa, paalisin sa pwesto. Perma ng garantor. Ang dating garantor ay si Ji Chang'an. Umatras na siya, kaya kailangan niyong maghanap ulit. At isa pa, yung bayad sa pagkain ngayon hindi pipirmahan ng project department, kayo na mismo ang maningil sa mga trabahador. Listahan ng ruta at listahan ng pinamili. Kinumpleto ko na lahat. Walang tatak ng tindahan ang listahan ng pinamili. Hindi nakasulat sa listahan ng ruta. Ang daanan para sa night shift. Talaan ng mga sample. Kaninang umaga lang ito sinimulan. Kaka-take over lang namin. Paano namin makukumpleto lahat agad-agad? Ang pagkain ng mga trabahador. Hindi rin pwedeng maghintay habang natututo pa kayo. Maghahanap pa ako ng garantor. Bago mag-alas 12 ng tanghali. Kapag hindi ka nakahanap, paalisin ang tindahan ng pagkain. Foreman Lu, may bigat ang salita mo dito sa construction site. Tulungan mo akong pumirma bilang garantor. Anong igagaranti? Igwaranti na walang magiging problema sa pagkain namin mamaya. Kahit ikaw mismo hindi mo kayang panagutan. Tapos ako ang pananagutin mo. Ano nang gagarantiyahan mo? Gagarantiyahan na hindi na magkakaproblema ang pagkain namin sa susunod. Ni sarili mo nga hindi mo kayang panindigan. Tapos ako ang pag-aako mo. Foreman Lu. Lahat naman tayo nandito para kumita ng pera. Hindi naman kailangang gipitin ang tao ng todo-todo, di ba? Yung mga trabahador na sumakit ang tiyan kahapon. Nasa medical tent pa rin hanggang ngayon. Sino ang nanggigipit kanino? Bayaran mo muna yung refund. Saka tayo mag-usap tungkol sa tiwala. Hindi pa bayad yung kahapon. Tapos gusto mo pang kumuha ng pagkain ngayon. Mamayang hapon pa babalik yung pera para sa refund. Isasabay ko na lang sa'yo. Paano mo iyan masisiguro? Ngayon nga halos hindi ka na makapasok sa construction site. Naniniwala ako sa'yo. Ilang basket lang ng sirang gulay. Ano nang pinag-aawayan nyo? Kung sirang pagkain, wag mong kunin. Sirang pagkain. Tumabi ka nga. Umalis ka dyan. Madam, huwag na tayong mag-abang sa site number 2. Magbaba tayo ng presyo. Punta tayo sa gate 1, magbenta sa mga individual na trabahador. Basta 2 piso ang bawas kada meal, siguradong may bibili niyan. Madam, huwag na tayong mag-abang sa site number 2. Magbaba tayo ng presyo. Punta tayo sa gate 1, magbenta sa mga individual na trabahador. Basta 2 piso ang bawas kada meal, siguradong may bibili niyan. Isakay na sa sasakyan. Bawal humarang sa gate ang mga pansamantalang pwesto. Ilang meal lang naman ang ibebenta namin. Bawal magbenta kung hindi rehistrado. Madam Jai, hinihintay ka ni Foreman Lu sa loob. Bakit siya pwedeng pumasok? Rehistrado siya. May ruta siya. May taong tatanggap. Gate 1, magdagdag muna ng 80 mil. Pang-alis pagod. Sa tiket po ang bayad. Pag may kulang sakin ibawas. Sige, yan ang panghahawakan ko.
5 piso isa. Mas mura ng 2 piso kaysa sa loob. O kakain ba kayo? Bawal magbenta ng pagkain sa may gate. Kapag nakaharang kayo sa daan at may nadisgrasya, sino nang mananagot? Hindi kami papasok. Dito lang kami sa labas magbebenta. Bawal din sa labas. Kakaanunsyo lang ng project office. Ang mga food stall na hindi rehistrado. Kailangang 50 metro ang layo mula sa gate. Umalis na muna kayo. Aalis saan kami pupunta? Naluto na ang pagkain. Paalisin lahat. Ang kainan sa site number 2. Kailangang wala na kayo dyan bago mag-alas 6 ng hapon. Bakit naman? Kami ang nagtayo ng kainan na iyan. Nasa lupa ng project yang kainan. Dati kay Ji Chang'an yan inaprubahan. Yung permit para magbenta ng pagkain. Ngayon umayaw na siya. Hindi pa kumpleto ang mga papeles nyo. Hindi pa naaayos yung mga reklamo. Hindi nyo na pwedeng gamitin yan. Nagpasa na ako ng form kahapon. Hindi porket nagpasa ka ng form ay aprobado na. Walang resibo ang mga paninda. Palaging kulang ang food sample nyo. May utang pa kayo sa refund ng mga ticket. Paano ko to ipapaliwanag sa mga boss? Isa pa, sa mga thermal box at lamis at upuan. May ilan dyan na nakapangalan kay Ji Chang'an. Kung hindi sa inyo, huwag niyong galawin. Sa mga thermal box at lamis at upuan. May ilan dyan na nakapangalan kay Ji Chang'an. Kung hindi sa inyo, huwag niyong galawin. Nakasulat sa kahon na to ang pangalan ni Ji Chang'an. Matagal nang ginagamit dito ang kahon na yan. Sa atin yan. Ibaba mo. Master Han, akin na ang bayad sa gulay kahapon. Bukas na lang. Tinanggal na ang pwesto mo sa kainan. Saan kita hahanapin bukas? Kunin mo muna to. Ilan na lang ang natira? Hindi pa to sapat pambayad sa isang basket ng gulay. Itong batch ng gulay para bukas. Ititira kita ng mga sariwa. Ang bayad ay arawan tulad ng sinabi mo. Ang utang ko, binabayaran ko sa parehong araw. Master, nakita mo ba? 220 order para sa night shift sa Building 3. Ang order na iyon ay dapat sa atin. Pambayad sa bigas, gas at gulay. Walang sapat para sa kahit ano. 5 piso. Kahit puhunan hindi mababawi. Bawiin muna natin ang mga customer. Nagbebenta si Ji Chang'an ng 7 piso. Magbenta tayo ng 5 piso. Hindi naman tanga ang mga trabahador. Gusto mo pa rin gawin sa lumang paraan. Dati may mga meal ticket. May pautang. Ngayon, anong mayroon tayo? Dagdagan mo ang sinaing. Bawasan mo ang mantika sa ulam. Ayan, tama yan. 5 piso talaga. 5 piso talaga. Punuin mo lang ang kanin. May lasang karne din ang ulam. Nasaan ang karne? Nasa sabaw lahat ng lasa ng karne, masarap ihalo sa kanin. Master, tingnan mo. Talagang mabisa kapag mura. Hilaw itong kanin. Papalitan ko itong box. Bakit papalitan? Nagalaw na niya eh. Hindi pwedeng palitan kapag hilaw. Sino ang nagpahintulot sa inyong magtinda rito? 50 metro na lang ang layo natin sa gate. Daanan ito ng mga truck ng materyales. Nagkukumpulan kayong mga tao. Paano dadaan ang mga truck? Kahapon lang nilinis ang lugar na to. Ngayon naman, hinaharangan nyo ang daanan ng materyales. Hindi naman kami pumasok sa construction site.
Dito lang kami sa labas nagbebenta ng kanin ulam. Kahit kanin ulam pa yan, hindi pwedeng humarang sa daan. Lalo na't hindi pwedeng hayaan ang mga trabahador na kumain ng nakakalat sa daanan. Bakit si Ji Chang'an pwedeng magbenta sa loob? Tapos kami sa labas, bawal. Mayroon siyang pwesto. Wala kayo. Sa ngayon, bibigyan ko muna kayo ng babala. Sa susunod na maulit to, huwag na kayong umasang makakapagparehistro para sa delivery. Anong sinusulat mo? Burahin mo yan. Anong buburahin? Kilala ng mga trabahador ang pangalan ni Ji Chang'an. Hihiramin lang natin para makabenta ng ilang araw. Palitan na lang natin kapag nakabawi na tayo sa puhunan. Nakakasira ito ng pangalan. Mas mahalaga ba ang reputasyon ngayon? O ang perang pambili ng pagkain? Nagbukas na naman ba ng pangalawang pwesto si Master Jai? Masyadong maraming tao, kaya hindi niya kayang asikasuhin lahat. Kaya pinapwesto niya kami dito sa labas para tumulong. Parang iba ang lasa nito ah. Magkaiba kasi kapag malaki at maliit na kaldero ang gamit. Pero iisang luto lang yan. May mga label lahat ng lunchbox ni Master Jai. Bakit itong sa inyo walang ganyan? Take out na kanin ulam lang to. Para saan pa ang label? Sinong nagsabi sa'yong gamitin ang pangalan na yan? Hindi naman nakasulat ang pangalan niya sa GMO. Ganyan din ba ang tingin mo? Kapag may kumain itong pagkain, at tinanong kung si Ji Chang'an ba ang gumawa, hindi. Kung ganoon, huwag mong gamitin ang pangalan niya. Nanghihiram ng pangalan para magbenta ng pagkain. Isinulat lang para madaling makilala. Wala akong ibang ibig sabihin. Kung may malason sa mga trabahador, kaninong kasalanan? Kaninong responsibilidad ang mga pinirmahan? Kaninong kasalanan ang mga reklamo? Kailangan mong habulin to. Itatala ko para sayo. Basta linawin mo lang ang pagkakasulat. Kung sino ang nagbenta ng pagkain, siya ang managot. Bukas ng umaga, sa finance office ng project site, ayusin niyo ang kwentahan niyo bago at pagkatapos niyong maghiwalay. Sa susunod, ang utang ng isa, huwag isisi sa iba. Yung mga resibong pinirmahan bago kayo maghiwalay. May perma ni Ji Chang'an. Pagkatapos niyong maghiwalay, yung mga refund, reklamo at mga packed lunch. Lahat yan ay mula kay Han Taisheng. Dati naman, magkasosyo tayo sa pwesto. Bakit ngayong hiwalay na, sa amin lahat ipinapasa? Noong ibinigay mo sa akin ang pera, hindi naman yan ang sinabi mo. Simula sa resibong to, umalis na si Ji Chang'an. Kung sino ang nagluto ng mga sumunod na pagkain, siya ang managot. Sa Tower Crane Team, may refund na 360. Itinigil muna ng Steel Bar Team ang pag-order. Ni-refund ang 800 paunang bayad. Nagreklamo ang Carpentry Team, kaya may bawas na 240. Dalawang trabahador mula sa clinic, inabunuhan muna ang gamot na 120. Ang dami naman. Hindi pa kasama dyan yung multa sa pagharang sa daanan ng materyales. Pati yung multa kasama. Nakasulat sa abiso. Kapag inulit pa, may multa na. Pumirma kayo dyan. Yung pinirmahan kong bayarin sa gulay, bayad na kahapon. Yung pinirmahan mo, dapat bayaran mo na rin. Pati ang bayad sa gulay at lunchbox, dapat na ring bayaran. Sabi mo kahapon, ngayon ka magbabayad. Huwag mo namang ipagpabukas ulit. May 2 tangke pa ng gasul. Hindi mo pa na ibibigay yung deposito para sa mga basyong tangke. Ano nang pinag-aawayan nyo? Magkano ba ang utang sa inyo? Babayaran naman, ah. Wala ka ng pwesto, anong ipambabayad mo? Hoy, wag kang umagaw. Maliit lang din ang negosyo namin. Sinong sasalo sa atin? Master, ito si Zhou Sanhai. Nagpapautang siya para sa puhunan. Hiramin mo muna ang 3,000 para maisalba ang pwesto. Paano ang tubo? Kakilala ang nag-refer. Hindi malaki.
Sa 10 araw, may dagdag na 300. Ang taas naman. Lagpasan muna natin to. Basta maagaw lang natin ang isang batch ng order. Babalik din agad ang pera. Pipirma ka o hindi? Kung hindi ka pipirma, aalis na ako. Building 3, night shift, 220 order. Pinili ko para sa'yo yung mga sariwang gulay. Arawan ang bayad. Kapag kumulang ng isang kusing, wag mo kong titirhan ng gulay bukas. Biglang nagdagdag ng 30 order para ngayong gabi. Bago pa rin mag-alas 6:30. Kaya, ang pipirmahan ay para sa 250 order. Master, 250 order. Makuha lang natin to, makakabawi na tayo. Building 3, sa ilalim ng tower crane, alas 6:30. Huwag kang magkakamali ng lagay. Alam ko, alam ko. Hayaan mo pa ng 10 minuto. Wala ng oras. Kailangan ni Ji-Chang ang dumating ng alas 6:30. Dapat alas 6:20 nandoon na tayo. Siguradong sa atin kukuha si Ludacheng. Hindi naman siya sa atin umorder ng pagkain. Gutom na ang mga trabahador. Kung sino nang unang dumating, doon sila kakain. Empake na. Dahan-dahan, may nabalahaw na sasakyan sa daan na to dati. Kapag bumagal tayo, hindi natin makukuha. Gusto mo bang umanga? Para. Itapon mo na tong kahon, ay deliver mo muna yung natitira. Andito na ang pagkain. 250 order, kainin niyo muna yung sa amin. Sino nang nag-order sa inyo? Pinadala kami ni Ji-Chang An bilang kapalit. $250 order. Building 3, night shift. Buksan mo. Sabi ko buksan mo. Han Taisheng, nagde-deliver ka ba ng pagkain o ng perwisyo? Nahulog tong kahon na to sa daan. Okay lang yung iba. Kung okay lang, bakit ka umiiwas? Walang gagalaw sa batch na to ng pagkain. Ang takaw talaga ni Foreman Lu. Itapon mo yung ilang box sa ibabaw. Mainit pa yung mga nasa ilalim. Kaya mo bang ipakain yan mismo sa mga trabahador? Guan-kuan, kinumpis ka mo ang pagkain namin. Sino ang magbabayad sa lugi? Nilabag nyo ang rules at minadali ang delivery. Ginamit nyo ang order ng iba. At nag-deliver pa kayo ng pagkaing may putik sa mga trabahador. Kayo ang sasalo sa lugi. Hindi namin ginamit ang order ng iba. Kakasabi lang ng apprentice niya. Si Ji-Chang An daw ang nagpapadala sa kanila ng kapalit. Magpaliwanag kayo sa Project Department Office bukas ng umaga. Bawal ibenta ang batch na to ng pagkain ngayong gabi. Bawal isauli para ibentang muli. Kaya yung mahigit 200 order, lugi na lahat. Mas mabuti nang malugi kayo kaysa mapahamak ang tiyan ng mga trabahador. $250 order. Walang kulang ni isa, nasa likod yung lalagyan ng sabaw. Unahin yung bigyan yung mga trabahador na galing sa taas. Master, sinadya niya yun para pagtawanan tayo. Yung sinabi kanina na pinadala kami ni Ji-Chang An. Sinong nagsabi noon? Bawal kumuha ng order sa loob ng 7 araw. Mula sa mga team ng project department. Sa mga team sa loob ng construction site, wala akong pakialam kung paano kayo magbenta sa labas. Pero hanggat pumapasok kayo sa proyektong to, hindi aprobahan sa loob ng 7 araw. 7 araw, anong kakainin natin? Ako ang tinatanong mo. At saka yung pagkain kagabi na nasayang. Hindi pwedeng isisi sa project department ang pagkalugi. Kayo na ang bahala dyan.
Kahit pambili ng gas ay kulang. Narinig ko sinuspinde raw kayo ng project department ng 7 araw. 10 araw para magbayad. Hindi pa naman due. 10 araw ay 10 araw. Pero kailangan kong makita kung may kakayahan ka pa bang magbayad. Maganda tong kaldero. Hindi pwedeng galawin ang kaldero. E di maglabas ka ng pera. Kuya Hay, bigyan mo kami ng 2 araw. May kukunin kaming malaking racket. Makakabayad kami kaagad. Malaking racket. Ni hindi nga kayo makapasok ngayon. Pwede mong kunin yung tricycle. Huwag lang yung kaldero. Kapag kinuha yung tricycle, paano natin ay de-deliver yung pagkain? Pag nawala yung kaldero, hindi na tayo makakapagluto. Isang muna ang bowl. Bago magtanghali bukas, magdala ka ng 500. Kung hindi, babalikan ko yung kaldero. Buhatin nyo na. Tumaas ang presyo ng gulay ngayon. Ibibigay ko na lang sa'yo sa presyo kaninang umaga. Kung kailangang taasan, taasan mo. Huwag mo akong abunuhan. Madali kang kanegosyo. Bumalik na rin ang mga karpintero. Sabi nila basta ikaw ang magde-deliver. Ilista na lang daw tulad ng dati. Sa ngayon, kalahati muna ang ibalik natin. Kulang tayo sa tao, hindi natin pwedeng pilitin. Dahil lang sa sinabi mo niyan, kaya naglakas loob silang kumain. Master, may trabaho na. Ang head ng cleaning team. 200 order para bukas ng tanghali. Cash. Kain muna ng 3 araw. Sa katapusan ng buwan ang bayad. Mura kasi sa inyo kaya ako pumunta. Hindi kami nagpapautang. Boss, kapag natapos natin tong order, magkakaroon na tayo ng kita. Hindi kami tumatanggap ngayon. Bukas, Miyerkules, darating si Kuya Hay para kunin ang mga kaldero. 4.5 bawat serving. Dapat mailasang karne at nakakabusog. Gagawin o hindi, isang salita lang. CJ, 200 serving, sa katapusan ng buwan ang bayad. 4.5 tapos gusto mo pa mailasang karne. At kailangan pang nakakabusog. Paano ka ba nakipag-usap? Ang gusto nila, mura. Kapag mura, marami ang order. Sa katapusan ng buwan ang bayad, habang mas marami ang order, mas malaki ang utang. Kung hindi mo gagawin, hintayin mo na lang si Kuya Hay sa Miyerkules na kunin ang mga kaldero. Pumili ka. Dati, mababa ang tingin ko sa ganitong pagkain. Dati kasi, nandyan si Ji Chang'an para saluhin ka. Nakakabusog ba? Nasaan ang karne? Yung giniling, nakahalo na sa gulay. Kailangan mo pa palang hanapin yung lasang karne. Sabi ko may lasang karne. Hindi yung sabaw lang ng repolyo ang ipapakain mo para makalusot. Sa 4.5, gusto mo pang kumain ng braised pork. Eh di huwag mong sabihing nakakabusog. Nakain na. Ano pa ang isa sa uli? Hilaw ang kanin. Walang mantika ang gulay. Ito ba ang tinatawag mong nakakabusog? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa nyo? Bayaran nyo na lang ng kalahati ang pagkain para sa araw na to. Yung natitira, saka na natin pag-usapan kapag maayos na ang luto nyo bukas. Ang usapan sa katapusan ng buwan ang bayaran. Nagbago na ang isip ko. Tatakbuhan mo ba kami? Niloloko nyo nga ako sa pagkain eh. Bakit hindi pwedeng baguhin ang usapan? Kapalan nyo bukas. Pipirmahan na nila yon. Kapalan mo. Saan naman ako kukuha ng pera? ₱500 din yon. Isang araw pa. Sinabi ko na wala akong pera ngayon. Bukas kukunin na namin ang kaldero. Pera. Ito lang lahat. Kulang. Kuya Hay, may order pa kami sa clearing team ngayon. Kinaltasan na nga kayo ng kalahati kahapon. Tapos lolokohin nyo pa ako sa bukas na yan. Kunin nyo. Kunin nyo na ang kaldero. Wala na talaga akong pag-asa. Nung panahon na nangutang ka,
Ang kapalaran mo ay nakasulat na sa pinirmahan mong kasunduan. Anong tinutunganga mo dyan? Magsalita ka naman. Master. Hayaan na lang kaya muna nating kunin nila. Pwede naman tayong umarkila ng maliit na kaldero para makapagluto. Anong sinabi mo? Mas mabuti na yon kaysa araw-araw silang nasa pinto natin. Kalahati lang ang katumbas ng kaldero. Yung natitira sa loob ng 3 araw. Zhao. Kukuha ako ng gulay, babayaran ko mamayang gabi. Hindi naman sa wala kang galing. Wala ka lang talagang isang salita. Kapag pinautang kita, parang ako na rin ang napahama. Dati naman nakakautang si Ji Chang'an. Nakakautang siya dahil ilan ang tiket at pagkain niya sa araw na yon. Alam ko kung anong oras ay deliver at anong oras ang bayaran. Liber 2. Bumalik ka muna at pakalmahin mo ang mga tao. Huwag ka nang basta-basta tumanggap ng order. Saan ka nagpunta? Naghanap ng trabaho. Anong laman ng bag? Pati yung trabaho sa clearing team na wala mo rin. Mas mabuti nang wag kunin yung mga ganyang klaseng order. Naghanap ako ng ibang trabaho. Bukas tutulong ako magluto sa pwesto sa West City. Boss. Hindi nakakayanin ang pwesto mo. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo sa pagkalugi. Kahit lugaw lang kailangan maibenta. Dati packed lunch. Ngayon nagbebenta na ng lugaw. Mainit. Isang mangkok lang sapat na. Anong silbi naman itong inumin? Han Taisheng. Huwag kang magpwesto sa gilid ng daanan ng materyales. Nagtitinda lang ako ng lugaw. Hindi naman nakaharang sa daan. Ilipat mo sa ilalim ng puno. Para wala nang mangyaring masama. Ngayong araw nadagdagan na naman ng isang team ng plastering. Kaya mo bang kunin bukas? Ngayong araw nadagdagan na naman ng isang team ng plastering. Kaya mo bang kunin bukas? Bukas 50 serving lang ang kaya kong idagdag. Kapag lumagpas pa dyan, hindi ko nakakayanin sa oras ng kainan. Hindi ka sakim sa dami ng order. Kaya panatag ang loob ng mga trabahador. Magkano ang lugaw? 2. Huwag na lang. Dagdagan mo na lang para makakain ka ng kanin. Ito lang ang naibenta ko maghapon. 3 araw na ang lumipas. Yung kaldero pambayad na sa kalahati. Yung natitirang utang linawin mo ngayong gabi. Babayaran ko ng paunti-unti. Ayoko ng mabagal. Kariton. Itulak na paalis. Hindi pwedeng galawin ang kariton. Kung gayon, magbayad ka ngayong gabi. Kapag kinuha tong kariton, hindi na ako makakapagbenta ng lugaw bukas. Pera ang utang mo. Hindi awa. Bigyan mo pa ako ng 2 araw. Ipinahiram ko na sa'yo ang kaldero ng 1 araw. Ipinahiram ko na rin ang kahon ng 1 araw. Ang kariton, gusto mo iwan ko pa rin sa'yo. Manghan. Huwag mo namang sirain ang natitira mong kahihiyan.
Manghan. Oras na para bayaran ang upa sa pwesto. Palugit pa ng 2 araw. Pangatlong beses ko nang narinig yan sa'yo. Lalabas ako para magbenta ng lugaw ngayon. Magbabayad ako pagkatapos. Bago maggabi bukas. Kung hindi ka magbabayad ng upa, alisin mo na ang mga gamit mo. Hindi ba't gamit pa niya ang kariton kahapon? Narinig ko kinuha na raw ang kariton niya. Mainit na lugaw. 2 piso isang mangkok. Sir, busy ako doon sa pwesto ko. Mauna na ako. Aalis ka na lang ng ganyan. Kailangan ko ring kumain. Walang ni isang reklamo ngayong araw. Sabi ng mga karpintero gusto na nilang bumalik sa dating dami ng order bukas. Yung buong order sa makalawa na natin pag-usapan. Bukas, magdagdag muna tayo ng 50 order para masigurado sa oras ng kainan. Han Taisheng, nasaan ang kariton? Chang'an. Pahiram ako ng isang sasakyan. Hindi ko hihiramin ng libre. 20 piso sa isang araw. Pwede ba? Anong panlaban mo? Yung pinagsamahan natin, hindi pa katumbas ng isang lumang sasakyan. Nung nilustay mo ang pera sa inkubator na iyan, bayad na ang lahat ng utang na loob natin. Gusto mo ba talagang mamatay ako? Hindi kita tinulak. Ikaw mismo ang humila sa sarili mo pababa. Master, anong ginagawa mo rito? Sabi mo naghahanap ka ng trabaho. Yun pala nagbabalot ka lang ng pagkain para sa iba. 25 ang bayad dito sa isang araw. At libre pa ang pagkain. Nung panahong baon ako sa utang, bakit hindi mo sinabing libre pala pagkain? Anong pinag-aawayan nyo? Hindi ito lugar para magkamustahan kayong magmaster. Boss Liu, pahiram ng sasakyan kahit isang araw lang. Magde-deliver ako ng 2 beses para pambayad. Sa reputasyon mo ngayon, sino nang magtitiwalang ipahiram ang sasakyan sa'yo? Master, huwag mo kong sisihin. Suko na talaga ako. Ikaw ang nakaisip niyan. Ikaw ang naglagay ng pangalan. Ikaw ang kumuha ng mga order. Tapos ngayon hindi mo na kaya. Kung magaling ka talaga, hindi ka malalamangan ng isang salita lang ni Ji Chang'an. Sa huli, hanggang pagluluto ka lang naman. Kung wala si Ji Chang'an, ni hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Layas. Wala na yung sasakyan. Magtitinda ka pa rin ng lugaw. Ganito na lang, may alam akong raket para sa'yo. Bukas sa palengke sa umaga, may isang pansamantalang tolda. Kailangan nila ng gagawa ng 200 almusal. Cash agad. Pero kailangan mong magluto sa hating gabi. Cash agad. Pagkatapos mo ibibigay ko, kunin mo ang pera at bayaran mo ako, para hindi na kita kailangang hanapin araw-araw. Saan? Sa palengke sa may norte. Magbubukas ng 4:00. Huwag kang mahuhuli. $200 serving. Alas 4:20 na. Bakit ang tagal mo? Malayo ang bayahe. Nasira ang sasakyan. 200 serving. Ito lang ang dala mo. Paano to sa sapat? Nasa likod ang tinapay may atsara rin. Inutusan kitang magluto ng almusal. Hindi para lokohin ang mga tao gamit ang tira-tira. Hindi ba't 200 serving ang usapan? Ilang mangkok lang naman to. Paano ito kakainin? Babalik ako para magluto pa ng isa pang batch. Huwag na. Ang trabaho mo ngayon, babayaran lang para sa 30 serving. Ang trabaho mo ngayon,
Babayaran lang para sa 30 serving. Ang usapan ay cash para sa 200 serving. Kaya mo bang magbigay ng 200 serving? Mang Han, binibigyan kita ng trabaho, hindi para ipahiya mo ako. Alam mong wala akong kaldero at sasakyan. Tapos kumuha ka pa rin para sa akin ng 200 serving. Ang alam ko lang ay may utang ka. Akin na. Ito na ang lahat ng pera ko para sa araw na ito. Pambayad mo rin naman yan sa akin. Alisin mo yan. Huwag ka nang kukuha ng trabaho sa palengke simula ngayon. Pagkain-pagkain sa construction site ng Chang'an. Ito ang lugar kung saan mukhang magtatagal ako. Laging magtabi sa bawat hain. Itabi ng 48 oras. Kapag may taong nagkaproblema sa pagkain, suriin niyo muna ako. Ilatag ang mga patakaran para madaling maaprubahan ng project department sa susunod. Ang mga patakaran ay hindi para sa iba. Para ito sa pagdidisiplina sa sarili. Mang G, gusto raw magdagdag ng 100 order ng building free ngayon. Hindi na pwede ngayon. Hanggang 50 lang. Ang iba ay para bukas na. May kita na sana, aayawan pa. Kapag hindi natin kinaya, melelate tayo sa oras ng kainan. Isang beses na malate, hindi niyo na ako pagkakatiwalaan. Makinig kayo sa kanya. Kung ilan ang sabihin niya, yun na iyon. Kung ganoon, 50 na lang. Hindi ba't siya yung dating nang aagaw ng pwesto? Si Mang Han, narinig ko, wala na raw pati kariton niya. Ji Chang'an. Matagal mo nang inihanda itong lugar. Tiningnan ko ito noong gabing naghiwalay tayo. Inagaw niyo ang pwesto ng kainan. Kailangan kong masigurong may makakain ang mga trabahador bukas. Ang daan ay hindi nakukuha sa salita lang. Pinaghihirapan ito ng paunti-unti. Ang upa sa pwesto. Wala akong kinita ngayon. Bigyan mo pa ako ng 1 araw. Hindi naman sa hindi kita napagbigyan. Itong pwesto mo. Sinisira ng usok ng mantika ang pader. May utang ka pa sa tubig. Araw-araw akong nirereklamo ng kapitbahay. Aasikasuhin ko. Umalis ka na ngayong gabi. Nariyan pa ang mga gamit ko. Magpapalit ako ng lock bukas ng umaga. Wala namang gaanong halaga ito. Hindi ito sayo. Hindi mo pa nababayaran ang utang mo sa akin. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Umalis ka na lang ng tuluyan ngayong gabi. May private dinner bukas ng gabi para sa mga kontratista. Kulang na kusinero. Kung pupunta ka, yung sahod mo, pambayad mo na sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang mag-abono para sa mga lulutuin. Hindi ka mag-deliver. Tagaluto ka lang. Nung nakaraan, di ba sabi mo agawin mo yung catering sa construction site? Sa kaagaw mo, pati pwesto mo nawala. Buti nga sa'yo.
May racket. May nagpapaluto para bukas ng gabi. Magluluto lang. Hindi ako hahawak ng bayaran. Hindi magde-deliver ng pagkain. Kung ganoon, tingnan mong mabuti ang mga rekado. Linawin mo ang usapan sa bayad. Ipasulat mo kung ano lang ang responsibilidad mo. Huwag ka na namang pumasok sa alanganin, na akala mo ay siyang ikakaasenso mo. Pumasok ka na. Magluto ka lang para sa 2 mesa ng mga kontratista. Sino ang bumili ng mga rekado? Sino ang magbabayad? Kapag may problema, sino ang mananagot? Natuto ka na ah. Ikaw si Master Han. Huwag ka ng maraming tanong. Nasa loob na ang lahat ng lulutuin. Kapag natapos mo, bibigyan kita ng 200 piso. Isulat muna natin para malinaw. Magluluto lang ako. CJ, pirmahan mo na lang sa kusina itong kasulatan sa bayad. Hindi pwedeng gamitin itong karne. Hugasan mo tapos ibanli mo. Anong hindi pwedeng gamitin? Iba ang amoy. Lagyan mo ng maraming cooking wine. Damihan mo ng sili. Mga trabahador lang naman ang kakain ngayong gabi. Malalaman ba nila ang pinagkaiba? Hindi ko ito lulutuin. Kung aatras ka ngayon, sino pa ang hahanapin ko model? Sinabi ni Zhao Sanhai na magaling ka raw magluto. Hindi ka takot sa pressure. Huwag kang abusado. Pirmahan mo. Isulat mong maigi na ikaw ang pansamantalang chef ngayong gabi. Ang sahod ay 200. Mali ito. Pwede mo ring hindi pirmahan. Magka-cancel ang table ang mga customer sa labas. Ikaw ang sasagot sa lahat ng lugi. Putahe mo yan. Ikaw ang nagdala sa kanila. Hindi ako. Ikaw ang kusinero. Nasa'yo ang sandok. Hindi ko pipirmahan. Kung ganoon, huwag ka nang umasang makakaalis ka ngayong gabi. Nasaan na yung pagkain? Ang tagal naman ay serve. Anong gusto mong gawin namin? Ayaw ng chef kasi hindi maganda ang sahog. Pinipilit niyang itigil ang serbisyo. Tumanggap ng bayad pero ayaw magluto. Hindi ako tumanggap ng bayad. Hindi sariwa ang mga sahog. Hindi pwedeng i-serve. Feng Si, ito ba ang ipapakain mo sa amin? Marunong lang akong magluto. Hindi ako nanloloko ng tao gamit ang mga sirang sangkap. Huwag ka nang umasa na makakakuha ka ng kahit isang kusing ngayong gabi. Ibigay mo ang sahod ko. Sinira mo ang handaan ko. At gusto mo pang magpabayad. Hindi ko sinabing yan ang kunin mo. Maghain ng sirang karne. Huwag kang magmalinis. Kung talagang may prinsipyo ka, bakit wala ka man lang sariling sasakyan? Master Han, hindi natapos ang trabaho, kaya natural lang na walang bayad. Matagal mo nang alam na may problema sa mga sahog. Nagre-rekomenda lang ako ng trabaho. Wala akong pakialam sa kusina. Anong gusto mo? Isang siopaw. Narinig ko kagabi sa restaurant, muntik na silang makapaghain ng sirang isda. Pinigilan ng kusinero. May konsensya pa rin pala. Kunin mo na, hindi masarap kapag malamig na. Nakapagluto na para sa handaan. Sira ang pagkain. Hindi ako ang nagluto. Ang pera. Wala na. At least hindi ako ang nasisi. Chang'an. Masyado ko yatang minaliit ang daang ito. Hindi sa minaliit mo. Ang nakita mo lang ay ang kawali sa harap mo. Para malagyan mo ng kanin, naglakas loob kang pirmahan ang job sheet ko. Gusto ko lang talagang makakuha ng 2 pang order. Kung ano man ang ginagawa mo sa panig ni Han Taisheng, wala akong pakialam. Huwag mong dalhin sa akin iyang pagnanakaw mo ng order. Alice! Anong tinitingin-tingin mo? Maestro G, mabuti na lang at pinaalalahanan mo ako. Hindi dapat ipahawak sa mga katulong ang delivery order.
Sa iyo ko lahat natutunan yan. Sabi mo noon, kapag gutom ang mga manggagawa kung sino nang unang magpakain sa kanya sila kakampi. Sinusunod ko lang ang turo mo. Kailan kita tinuruang pumirma sa order ng iba? Hindi ka ba nang agaw? Yung night shift sa Building 3 noon. Hindi ba't ikaw ang nag-aproba na pack yon? Itago mong maigi ang order form. Huwag mong hayaang gamitin niya yan ulit para manira. Tigil! Ano pa ang gusto mong gawin? Baon ka na nga sa utang. Dati ikaw ang nagsulsol sa akin na hiwalayan si Chang'an. Pinalabas mong ako ang may kasalanan. Kaya dapat sa akin din ang pera. Ngayong nagkaproblema na, sinasabi mong sa akin mo lahat yan natutunan. Kasalanan mo kung bakit hindi mo naprotektahan ang pwesto mo. Kasalanan mo kung bakit hindi mo naprotektahan ang pwesto mo. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging master. Kapag nagkamali ka sa pagkilatis ng tao, isang beses kang madarapa. Pero kapag sa patakaran ka nagkamali, hindi lang isang beses kang madarapa. Alam ko na ngayon, kung huli na ba o hindi. Nakadepende yan kung gusto mo pang lumakad sa tamang landas. Chang'an, ano pa ang magagawa ko? Una, ilista mong maigi lahat ng utang mo. Kung hindi mo man lang alam kung kanino ka may utang, o kung magkano ang utang mo, paano mo sasabihing magsisimula ka ulit? Ihiwalay mo muna ang mga utang na apurahan sa hindi. Ang apurahang utang ay para sa mga tao. Ang hindi apurahan ay para sa tiwala. May tiwala pa ba sa kin? Wala. Kaya kailangan mong ibalik yan ng paisa-isa. Kaya ko pa kayang bayaran. Mali ang tanong mo. Ang dapat mong itanong, kung alin ang unahin mong bayaran. Ang kay Zhao Sanhai ang pinakaapurado. Kailangan na pero hindi siya ang prioridad. Susugurin niya ako. Bayaran mo siya ng 100. Susugurin ka pa rin niya bukas. Unahin mo munang bayaran yung nagtitinda ng gulay at yung sa lunchbox. Para sa susunod, wala nang iiwas sa'yo. Mahirap sa maliliit na negosyo ang pinapatagal ang bayad. Panatagin mo muna ang loob nila. Pero wala akong pera. Kailangan ng tagahugas ng kahon sa kusina ngayon. 35 isang araw. Bayad agad. Hindi ba't si Master Han yan dati? Ngayon, naghugas na ng kahon. Kapag may mantika pa, ulitin mo. CJ. Dati, daan-daan ang kinikita ko sa isang araw. Hindi naman yan ang malinis mong kita. Bayaran mo muna yung tindera ng gulay. Bayaran lahat. Kung magkano ang meron ka, yun ang ibayad mo. Pero linawin mo ang usapan. Kailan mo babayaran yung natitira? Salamat. Uutang ka na naman. Magbabayad muna ako ng 35. Sa natitira, magbabayad ako ng 50 pagkalipas ng 3 araw. Pasensya na kung natagalan akong magbayad sa'yo. Kasalanan ko. Inaamin ko ang utang ko. Magbabayad ka talaga. Magbabayad ako. May pera kang pambayad sa tindera ng gulay. Pero wala kang pambayad sa akin. May pera kang pambayad sa tindera ng gulay. Pero wala kang pambayad sa akin. Ito yung bayad niya sa akin para sa gulay. Mas malaki ang utang niya sa akin. Hindi para sa'yo ang perang to. Ang lakas ng loob mong mamili kung sino ang unahin mo ngayon. Inaamin kong may utang ako sa'yo. Pero itong bayad na ito ay para sa gulay. Hindi mo pwedeng agawin ang pera ng iba. Zhao Sanhai, ang palengke ay hindi lugar para maningil ka ng utang. Ate Za, wala kang kinalaman dito. Pambayad sa gulay ang binayaran niya. Kaya may kinalaman ako dito. Kung aagawin mo yan dito ngayon, sino pa ang maglalakas loob na mag-deliver sa mga maliliit na stall? Utang ay utang.
Hindi mo pwedeng agawin ang pera ng store namin. Tama, kung maniningil ka sa labas ka maningil. Sige, matapang ka. Pupuntahan kita sa tinitirhan mo mamayang gabi at hihintayin kita. Wala na akong matutuluyan. Bayad na yung 35. CJ, may kailangan ka pa ba? Wala akong matutulugan. Pwede kang sumilong sa bodega ng kahoy sa likod. Pero hindi ka pwedeng tumira ng libre. Bukas ng alas 4 ng umaga. Tumulong kang mag-ayos ng gulay, magpakulo ng tubig at maghugas ng mga kahon. Babayaran kita ng tama. Ibabawas na lang yung bayad sa titirhan mo. CJ. Anong ginagawa mo dito? Master, wala na po akong mapupuntahan. Hindi ba't may pagkain sa store sa West City? Pinalayas ako ni Boss Liu. Hinahanap din ako ni Zhou Sanhai. Sabi niya kasama ako sa utang mo. Talagang kasama ka naman doon. Master, tulungan mo akong kausapin si Ji Chang'an. Para payagan niya akong magtrabaho dito kahit ilang araw lang. Di ba't nahihiya kang maghugas ng mga kahon? Kaya kong gumawa ng iba. Mag-empake ng pagkain at mag-asikaso ng mga utos. Sanay akong tumanggap ng mga order. Ang pinakasanay ka ay ang basta-basta na lang tumanggap ng order. Bitiwan mo yan. Gusto mo pa ring magnakaw ng order. Tinitingnan ko lang naman, para malaman kung saan ang kulang ng pagkain bukas. Ako na mismo ang maghahanap ng trabaho. Hindi ka pa ba nadadala? Ikaw ang nalugi. Hindi ako nagnanakaw o nang aagaw. Alangan namang matulog ako sa shed na tulad mo. Pati lumang listahan ng ruta ginagamit para manloko ng tao. Pati lumang listahan ng ruta ginagamit para manloko ng tao. Hindi ko napigilan. Walang nawawala sa mga tamang order. Mula ngayon wala nang iiwang order sa ilalim ng bintana ng kusina. Hahanapin ko pabalik si Cao Liang. At para saan mo pa siya ibabalik? Mapipigilan mo siya ng isang beses. Pero hindi mo siya mapipigilan sa lahat ng oras. Kung gustong maligaw ng landas ng isang tao, hayaan mo munang matuto siya sa sarili niyang pagkakamali. Hindi mo siya mapipigilan. Magkukulang tayo ng almusal dito bukas. Kaya ko kayong bigyan ng trabaho. Hindi ba't pinalayas ka sa pwesto mo sa West City? Dahil yon sa hindi sila marunong sa mga tauhan nila. Pati lumang listahan ginagamit mo pa rin para manloko. Ang master mo nakatira na ngayon sa looban ni Ji Chang'an. CJ, pupunta ako roon mamayang gabi para maningil. Tanggalin mong maigi ang mga tuyong dahon. Huwag mong masyadong bawasan ang uga. Pinagkagastusan ang mga gulay na iyan. Hindi yan para pagpraktisan mo ng hiwa. Opo. Ang magtrabaho ng may pagpapakumbaba ay hindi kahiya-hiya. Pasado na to para sa araw na to. Pagpili ng gulay, pagpapakulo ng tubig, 3 gawain, lahat may bayad. Mamayang gabi ang bayaran. Pati ba naman yan itinatala mo? Kapag hindi itinala, may magsasabi bukas na mas marami siyang ginawa, at may magsasabi ring kulang ang gawa ng iba. 42 ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang 20. 42 ngayon. Ibabalik ko sa iyo ang 20. Ang natitira ay 22. Itatabi ko para pambili ng almusal bukas. Ang utang ko sa iyo, magdadagdag ako ng 50 pagkalipas ng 3 araw. Ngayon, sundin muna natin ang pinag-usapan kagabi. May pera ka palang pambayad sa iba. Ang bayad ngayon ay ayon sa listahan. Sino ang nagturo sa iyo tungkol sa listahan? Si Ji Chang'an.
Hindi mahalaga kung sino ang nagturo. Ang utang ay kailangang bayaran ng paisa-isa. Bago maggabi bukas, bigyan mo ako ng 100. Kung hindi, pupuntahan kita sa South City Old Courtyard para harangan ang pinto. Kailangan niya ng 100 bago maggabi bukas. Magkano ang binayad mo sa tindero ng gulay ngayon? 20. Nasaan ang resibo? Ipagpatuloy ang trabaho bukas. Kapag sapat na ang 100, ibayad mo sa kanya. Kung hindi sapat, isulat mo sa harap niya kung magkano pa ang natitira. Hindi niya iyan kikilalanin. E di hayaan mong makita ng lahat na hindi niya ito kinikilala. Master Jai, hindi ko po sinasadya. May 28 minuto pa bago umalis ang sasakyan. May kalansay ba ng manok? Meron. Pinakuluan na sa tubig kaninang umaga. Bigyan mo pa ako ng sibuyas, luya at labanos. Sa loob ng 20 minuto, makakagawa na ng isang mabilisang sabaw. Gawin mo. Itabi mo bilang sample. Walong minuto na lang. Sapat na. Itong kahon ang sample. Ikaw ang maghatid ngayon. Ako lang ang magbubuhat ng sabaw. Ayos itong sabaw. Mas nakakabusog kaysa sa seaweed soup. Bagong sabaw. May kulang na 1 timba sa kusina. Pansamantalang pamalit lang ito. May record naman ang sample. Kung ganoon, ayos na. Nasaan ang pera? Heto na ang 100 mo. Gawan mo ng resibo kung magkano pa ang natitira. Natuto ka na rin palang humingi ng resibo. Hindi magbibigay ng resibo. Hindi ako magbabayad. Gumawa ka ng resibo. Hindi naman mahirap, di ba? Sige, Hantay Sheng. May kakampi ka na ngayon ah. Walang kumakampi sa akin. Nagbabayad lang ng utang. Biglang nagdagdag ng 150 order ngayong hapon. Kakayanin ba? Hindi kakayanin. Hanggang 50 lang. Nandito na ang mga tao namin. Hindi talaga kayang pilitin. Hindi kayang pilitin. 150 order. May pera na, ayaw mo pang kitain. Kahit kumita pa ng pera. Kung masisira naman ang pagkain. Sa susunod, hindi na kayo babalik dito. Ang 150 order, sa totoo lang, kayang isiksik. Paano isisiksik? Magdagdag ng 1 balding kanin. Hatiin ng mas pino ang gulay. Gawing mas malabnaw ang sabaw. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Naririnig ko. Hindi nakakatakot na masabi mo yan. Ang nakakatakot ay yung iniisip mo pa ring tama yan. Ang nakakatakot ay yung iniisip mo pa ring tama yan. Maghugas ako ng gulay. Sa iba na kami nag-order. 40 minutong huli na, malamig pa ang pagkain. Bukas, tulad ng sabi mo, 50 order muna. Bukas, 50. Sa makalawa, tingnan natin ang kusina. Kung kaya nang dagdagan hanggang 80. Dati, doon ako namatay. Sa kayang isiksik. Mabuti at alam mo. Sino iyan? Sir, ako po ito. Nagpahanap ng tao si Susan Hai para bugbugin ako. Sabi niya ako raw ang nagdala sa'yo sa lumang bakuran. Sir, nagkamali po ako. Tulungan mo ako. Boss, wala na talaga akong magawa. Sinabi ni Susan Hai na bayaran ko raw sa iyo ang utang ko. Kung hindi, araw-araw niya akong guguluhin. Ilista mong mabuti ang utang mo sa kanya. Hindi ako marunong. Dati, hindi rin ako marunong. Isulat mo. Kanino ka may utang? Magkano? Kailan mo inutang? Di ba mayaman si Ji Chang'an? Ipaabono mo muna sa kanya.
ganyan ka pa rin. Kuya G, alam kong nagkamali ako dati. Sana'y mapatawad mo na ako. Pautangin mo ako ng pera. Hindi. Ang laki-laki nitong kusina mo. Kahit kaunti lang hindi mo ako mapahiram. Ang pera ko ay para sa mga sangkap bukas. Para sa pagkain ng mga trabahador. At para sa sweldo ng mga katulong. Hindi para ipambayad sa mga utang mo. Anong gagawin ko ngayon? Ilista mo muna ng malinaw ang mga utang mo. Gusto niyo lang akong mamatay. Walang may gustong mamatay ka. Pero walang ibang sasalo sa responsibilidad mo. Nasaan ang pera? Hahanapin ko. Pinabayaan na ako ni Han Taisheng. Sa tingin mo tutulungan ka pa niya pagkatapos ng ginawa mo sa kanya? Boss, sabihin mo sa kanya, yung mga utang ko, hindi lang ako ang umutang noon. Alin doon ang hindi mo pinirmahan? Ikaw ang pumayag na agawin ang mga order sa night shift. At magkasama rin tayo sa paggamit ng ibang pangalan para magbenta. Aakuin ko ang sa akin. Akuin mo ang sayo. Han Taisheng, sinabi ng apprentice mo, may parte ka sa lahat ng nangyari noon. Ngayong gabi, bayaran mo ang kalahati ng utang niya. O kung hindi, magsusumbong ako sa project department na itong bakuran ninyo, kumukupkop ng taong hindi nagbabayad ng utang. Sige, magsumbong ka. Isama mo na rin kung sino ang nangutang, sino ang pumirma, at sino ang tumanggap ng pera. Linawin mong lahat yan. Ang utang ko sayo, babayaran ko ayon sa resibo. Ang utang ni Kaolay ang sayo. Kay Kaolay ang mo singilin. CJ. Kung ganoon, halongkatin na nating lahat ng lumang utang. Tignan mong maigi, inutang to bago tayo maghiwalay. Noong mga panahon na iyon, hindi pa hiwalay ang bentahan nyo ng lunchbox. Itong utang na to, hindi naman pwedeng sa kanya lang singilin yan, di ba? Alam ko ba ang tungkol sa perang yan? Hindi. Kahit hindi mo alam, hindi ibig sabihin na hindi ginamit sa pwesto. Hindi ginamit sa pwesto ang perang to. Inutang ko to. Para may pang-stock ako pagkatapos nating maghiwalay. Anong ay stock? Araw-araw sinasabi ni Kaoliang noon. Ihanda na raw ang mga thermal box, lunchbox, bigas, at harina. Basta't mapaalis ka lang. Makakapagsarili na siya kinabukasan. Kaya noong araw na iyon, hindi pala biglaan yung pagtalikod niya. Hindi. Narinig mo, inutang yan para sa bentahan ng lunchbox. Ji Chang'an, may parte ka rin dito. Ako ang pumirma. Ako ang kumuha ng pera. Ako ang nag-isip nito. Wala siyang kinalaman dito. Nagmamatapang ka ngayon. Ang puhunan ay 800. Pinatagal hanggang ngayon. Kasama ang tubo 2,600. Kasama ang tubo 2,600. 2,600. Nakasulat sa utang ay 800. Kada 10 araw may dagdag na 80. Paano mo nakwenta ang 2,600? Ang tagal na kasing pinabayaan. Hindi ba dapat tumubo? Kahit tumubo dapat may kasulatan. Walang nakasulat na ganyan. Ipaliwanag mo ng malinaw sa harap ng maraming tao. Kung gusto mong sabihin sa project department, di sige makikinig ako. Ang puhunan ay 800. Idagdag pa ang panahong lumipas. Nagsulat ka ng resibo. Magkano pa ang natitira? Aaminin ko. Yung sobrang hindi malinaw sa usapan. Hindi ko babayaran. Itong 100 ay bayad na. May resibo. Yung kaldero ang katumbas ng kalahati. Ayon sa sinulat mo katumbas ito ng 400. Magkano ang katumbas ng sasakyan? 300. Sa lumang utang 620 na lang ang natitira. Kung sinabi mong 620 di 620. Kung ganoon yung sinabi mong 2,600, isulat mo ng malinaw kung paano mo nakuha yan. Itong utang na ito babayaran ko. Bago matapos ang buwan, babayaran ko ang unang 100. CJ, kung wala akong makitang pera bago matapos ang buwan, babalik ako. Ngayon lang talaga naging malinaw ang usapan sa utang. Naghahanap nga pala ng tao sa grupo ni Master Jai. Dati akong nagtatrabaho doon. Kulang tayo sa tao ngayon, kailangan mag-deliver ng 100 order. Magbayad muna ng deposit para ma-reserve ang pwesto. Mamayang hapon may sahod na.
Kailangan pa ng deposit para sa food delivery. Deposit para sa insulated box. Kung hindi, sino nang magbabayad pag nawala yung box? Ang lakas naman ng loob mong gamitin ang pangalan niya. Anong ginagawa mo? Pick 2. Hindi na niningil ang deposit para sa delivery ang pagkain sa construction site ng Chang'an. At hindi rin siya inutusan na maghanap ng tao. E paano yung 20 pesos ko? Ilabas mo ang pera. Bitawan mo ko. Napilitan lang din ako. Dahil napilitan ka pwede ka nang manloko ng iba. Muntik mo na naman akong maloko. Ginamit na naman niya ang pangalan mo para mangolekta ng deposit. Naibalik na ang pera. Ano pa bang gusto mo? Ang utang mo sa iba. Hindi lang pera. Ang pangalan ng pagkain sa construction site. Dinungisan mo ng ganito. Sino pa ang pagkakatiwalaan ng mga trabahador? Hindi naman ako nakapanloko. Hindi nakapanloko. Dahil napigilan ka. Hindi dahil sa ayaw mong manloko. Tatakas ka na naman. Wala akong pera. Kapag wala kang pera nanloloko ka para sa deposit. Yung pera na nakuha mo sa panloloko, di ba? Balak mong ipambayad muna sa sarili mo. Boss. Ilista mo ng malinaw ang mga utang. Isulat mo muna yung perang muntik mo nang makuha sa panloloko ngayon. Isulat mo. Aba, mukha ka ng matino ngayon. Katapusan na ng buwan. Ngayon dapat bayaran si Zusanhay ng 100. Tapusin muna natin ang trabaho ngayon. Hindi ba ikaw yung master hand dati? Yung sabaw na pang emergency nung nakaraan. Ikaw ang gumawa noon, di ba? Pwede rin ngayon. Sakto ka sa oras ngayon. Ayos din ang sabaw. Salamat. Yung lumang kasulatan ng utang pang 100. Marunong ka na palang dumating sa oras. Resibo. Ikaw ang magsulat. Ako ang magta-thumb mark. 520 na lang ang natitira. Akala mo porket nagbabayad ka ng paunti-unti. Makakabawi ka na. Ewan ko kung makakabawi o hindi. Ang mahalaga ay mabawasan muna ang utang. Sinulat ko na. Kulang. Ito lang ang naaalala ko. Kung hindi mo maalala, magtanong ka. Huwag mong kulangan ang isusulat mo. Para ka na ring si Ji Chang'an. Kung naging katulad niya lang ako noon pa, hindi sana ako aabot sa ganito. Hindi na kailangang magmadali araw-araw at makipagsiksikan sa pinto. Paghiwalayin ang pila ng kukuha ng pagkain sa magbabalik ng lalagyan. Huwag kayong magkumpol-kumpol. Ngayong dito ka nagtatrabaho, tandaan mo ang mga patakaran. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ng kahit anong trabaho. Nalinaw mo na ba ang utang? Kung ganon, linawin mo muna. Huwag kang tatambay dito kapag oras ng kainan. Talagang hindi mo ako tutulungan. Hindi kita matutulungang mag-shortcut. Hanggang sa pagiging taga-kolekta ka na lang ng baunan bumagsak. Tapos tuturuan mo pa ako. Malinis ang perang kinikita sa pagkuha ng baunan. . Natataranta na.
Natataranta na. Pareho lang yon kahit bukas ng umaga pahugasan. Hindi pareho. Matutuyo ang sabaw sa loob. Babaho yan bukas. Hindi ka naman ang boss. Ganyan din ang inisip ko dati kaya ako nalugi. Talagang dumanas na ng hirap ang taong to. Ngayon ay nakapagligtas ako ng isang lalagyan ng sabaw. Nabawasan din ng isang truck ng reklamo. Chang'an, yung utang ko sa'yo noon, hindi lang pera. Kahit yung 10,000 o 8,000, hindi ko pa kayang bayaran ngayon. Pero tandang-tanda ko. Nakuha ko na yung pera natin nung maghiwalay tayo ng landas. Paano yung pinagsamahan? Ang pinagsamahan hindi binabayaran. Huwag mo na lang ulit sirain sa susunod. Ngayon sa construction site number 1. Construction site number 2 building 3 night shift. Puno na lahat ng schedule. Hindi na naman tinanggap. Kulang sa tao kaya hindi tinanggap. Sunod. Sunod. Manghan. Masarap ang sabaw ngayon. Huwag kang magkakamali. Masarap ang sabaw. Pero hindi ibig sabihin yan ay kinalimutan na natin ang nakaraan. Alam ko. Mabuti at alam mo. Itong kabuhayan. Mahirap alagaan. Kapag nasira mo at kinuha ulit, masasaktan ang kamay mo. Sa sakit, matatandaan mo. Kumpleto ang record. Kumpleto ang sample. Kumpleto ang sign-off. Walang problema ngayon. Ang pangalawang bayad. Yung natitira. Sa susunod na linggo ko babayaran. Kung ganyan ka magbayad, mabagal nga lang. At least alam kong hindi ka magtatago. Han Taisheng, yung 100 sa susunod na buwan. Huwag mong kalimutan, hindi ko makakalimutan. Ibibigay ko pagdating ng araw. Gawan mo ng resibo kapag naibigay na. Yung sa akin. Babayaran ko rin. Bayaran mo ng paunti-unti. Huwag mo nang isiping mababawi mo ang lahat sa isang iglap. Chang'an. Dati palagi kong iniisip na ako ang nagluto ng pagkain. Kaya dapat sa akin ang pwesto. Tapos nawala yung kawali. Nawala yung kariton. Nawala yung tolda. Pati mga tauhan ko nagsialisan. Doon ko lang naintindihan na hindi lang pwesto ang sinira ko, kundi ang daan na iniwan ng iba para sa akin. Sa susunod huwag mo na itong sisirain. Hindi ko na sisirain.